Taga Roma 10:14. Romans 10:14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay dakila sa lahat. Kayo po'y makaupo na, welcome to the house of the Lord. I'm so happy to see you all. At mga kapatid, indeed, when we come to church, sama-sama tayong sumasamba sa Kanya. Sama-sama tayo umaawit, nagpupuri. Tama? Corporate. Sure, we can worship God personally in our own private house. But when we are in church, we are a body of believers worshiping one God in this holy place. Nangyayari yung sama-samang corporate na worship pag tayo ay nagsama-sama lang. Hindi mag-isa. Now, from the original Greek, mga kapatid, doon sa ating binasa kanina sa Grego, original na salita, pwede po yun isalin na ang sinasabi rito, how shall they hear without one preaching? Paano nila mapapakinggan yung mensahe kung walang mangangaral? Then, the Phillips translation of the same verse says, how can they hear unless someone proclaims Him? Paano nila mapapakinggan ang tungkol kay Lord kung walang magpapahayag o magtatanyag sa Lord? Therefore, mga kapatid, we see the emphasis is not on the preacher, but on the preaching. Kapansin-pansin, minsan ang mga tao na iisip niya na siya yung preacher. Yung preacher na masyadong kilala, pinakikinggan ng maraming tao. Probably he is a leader of a mega church. Maraming nakikinig, mga kapatid. Ang feeling niya, siya yung preacher. Na kung hindi siya magsasalita, ang sanlibutan ay hindi maliligtas. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kung ating pong kukunin yung katas ng sitas na yun, ang sinasabi talaga, ang importante, ang sermon at ang mensahe na pinapangaral ng mga ngaral. Ang halaga ng mga ngaral, hindi niya pwedeng mapantayan o mahigitan ang mensahe na kanyang daladala na galing sa Panginoon. The preaching is still very important compared to the one proclaiming it. Pero mga kapatid, while it is true that some are called to be evangelists or preachers, it is also true that every Christian is called to evangelize. Hindi po para sa mga ebanghelista lang ang mag-share ng mabuting balita. Hindi ba kapag tayo may magandang balita, na kung anong bagay ay sinasabi naman natin ito, at ating pinagmamalaki at ating pong itong tinatanyag at pinapahayag. Sa makatwid, hindi lang po preacher ang pwede magdala ng salita ng Diyos. Kasi tayo, mga kapatid na narito, pantay-pantay, pwedeng maghatid ng mabuting balita sa kapwa. Sabi nga po, mga kapatid, God had chosen to reach the lost through the proclamation of the gospel by people. Marami nagsasabi, ang preacher, anghel. Pero kung papansin ninyo, mga kapatid, mamaya magbibigay ko sa inyo na sari-saring mga halimbawa. Palagi pinadadaan ng Lord ang mabuting balita sa tao. At dadalhin niya yung magandang balita o ang ebanghelyo
sa kapwa niya sa pamamagitan ng tao. Palakpakan natin ang Diyos. Yet faith comes from listening to the message of the good news about Christ. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. Hearing the gospel. Ngunit makita natin, we can see example in God's words of people reaching people. Ang mga tao, mga kapatid, ang siyang ginagamit ng Lord para maabot ang kapwa niya para makapakinggan ang mabuting balita. May before, mga kapatid, I continue on. Let me share to you, mga kapatid, the title of the message. Share enough to care. Share enough to care. Pag ikaw nagpahayag ng salita ng Diyos, kailangan hindi lang pagpapahayag ang iyong gagawin. Kailangan kasama ang care. Share to care. Ano yung care? Pagmamalasakit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pong example na ginamit ng Diyos ang tao para dalhin ang mabuting balita sa kapwa is found in the book of Acts 8:26-39. The Ethiopian eunuch. Ito po, mga kapatid, ay isang eunuch, mga kapatid, na para siyang bitang, or siya ay isang tao na makadiyos at hindi po siya nakikisalamuha sa tao. And there are many ways God could have reached this man. Pwede niyang padala ang anghel para makipag-usap dito dahil itong taong ito galing pa sa Ethiopia na pagkalayo-layo. At dito po sa ating mga nangingibang bansa, ang Ethiopia ay hindi po malapit. Napakalayo po yung lugar. So pwede magpadala ng mensahero ang Diyos. Wala pa pong virtual dati, wala pang wifi dati. Maaari na siya magpadala ng anghel. Pero mapapansin ninyo na nagpadala ng mensahero ang Diyos sa pamagitan ni Philip. Kinausap ng anghel, hindi si Ethiopian eunuch, kundi kinausap si Filipe, na tao ng Diyos para siya ang makipag-usap at dalhin ang mabuting balita ng Ebanghelyo sa taong ito. Makita natin, mga kapatid, sa Acts 16:27-34, there was a Philippian jailer, yung tagapagbilanggong galing sa Philippi. Siya po yung nagbabantay dun. Paano siya inabot ng Panginoon? Ay kailangan po makulong si Pablo at si Silas. These two persons has to be incarcerated to be used by the Lord as a mouthpiece para dadaan sa kanila yung ebanghelyo na mapapakinggan naman yung tagapagbantay ng mga bilanggo sa Philippi. Palakpakan po natin ang Panginoon. He allowed Paul and Silas to be incarcerated and ultimately proclaim the gospel, bringing that man, the Philippian jailer, and his family to the faith. So mapapansin natin, pagka ang ebanghelyo po ay tinatanyag, hindi lang po yung isang tao ang napapasama at naliligtas sa kaharian ng Panginoon. Kung hindi, siya at ang kanyang pamilya, siya at ang kanyang sambahayan, nase-save po. Yun po ang layunin. Kaya yung ebanghelyo, kailangan po itanyag. At tinatanyag sa hintulutan ng Lord sa pamagitan ng tao. At hindi lang yung preacher. Kung hindi, yung nagdadala ng mensahe. Because the preaching is more important than the preacher. Amen. Palakpakan natin muli ang Diyos. Cornelius. Si Cornelius, mga kapatid, is a man searching for God. Kaya, mga kapatid, pagka ang tao wala pa dun sa tunay na katotohanan, hahanapin niya talaga para makilala niya ang Panginoon. Kayong nasa church, huwag kayong aalis dito na para kayong naka-attend na ako. Be sure you get something out of church.
Because you're here for a purpose. Yung makilala mo yung tagapagligtas at hindi ka lalabas na iiwanan mo yung tagapagligtas sa church, kundi bibit-bitin mo na siya palabas at kasama mo na siyang mabubuhay sa mundong ito. At mapapansin mo, yan palang dahilan kung bakit ka napadpad dito. Hindi ka naligaw, dinala ka talaga ng Diyos dito. Hallelujah. Yan po nangyari kay Cornelio. Acts 10, mga kapatid, an angel spoke to him and told him, ito naman yung angel, kinausap si Cornelius. Hindi niya sinabi, Cornelius, ganitong dapat mong gawin, magsisi ka, tanggapin mo si Lord, etc. Hindi. Ang sabi niya kay Cornelius, Cornelius, kailangan mo makausap ang isang tao, Simon Pedro. Palakpakan po natin ng Lord. Hindi yung anghel ang nangaral, kundi nagdala lang ng mensahe na kailangan pakinggan ni Cornelio para pag napakinggan ni Cornelio si Simon Pedro, magkakaroon siya ng idea paano siya maligtas ng lubos. Muli palakpakan ng natin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tao. So mga kapatid, the angel explained where to find him. Interestingly, the angel could have given him the gospel, but God chose to use Simon Peter. Saul or Paul, isa pang example mga kapatid, was truly converted in an encounter with Christ in the road of Damascus. Si Pablo o si Saulo, nung siya po ay papunta mga kapatid para usigin ang mga mananampalataya, ano ang nakita niya mga kapatid sa daan ng papuntang Damasco? Isang nakabubulag na liwanag. At ang sabi niya, sino ka, Panginoon? Kapag nagtanong ay isang tao tulad ni Saulo o ni Pablo, aral sa pagtuturo ni Gamaliel, naniniwala sa iisang Diyos. Kaya yung kausap niya na yon, naniniwala siya na siya'y itong liwanag na ito'y simbolo ng Diyos. Kaya tinanong niya, kinonfirm niya, sino ka? Who art thou, Lord? Sabi niya. At nagpakilala yung liwanag, yung Diyos. Ako si Kristo na iyong inaalipusta. It is hard to kick against the pricks. Mahirap lumaban sa tinik. Kasi pag lumaban ka sa tinik, ikaw rin ang masasaktan. Kaya doon pinakilala ng Diyos kung sino siya. Ang pangalan, Jesucristo. Kaya doon pa lang mga kapatid, nabulag si Pablo, nabulag si Saulo para makakita. Grabe to. Nabulag para makakita. Sa totoo lang, nabulag siya physically. Na kailangan dalhin pa siya sa mga elders para mag-pray sa kanya. Kaya siya naniwala talaga dahil meron ng divine divine experience. Ang Panginoon nangusap sa kanya rekta, nabulag siya sa sobrang liwanag. Pero nung pinag-pray siya ni Ananias, doon naman mga kapatid, nakita natin ni Ananias to follow up on Saul, pray for him to receive the power of the Holy Spirit, which he received the Holy Spirit. Doon na bumukas yung mata niya. Doon na siya talaga muli nakakita. Physically at spiritually. Tao ang ginamit ng Panginoon. Sabi po mga kapatid, the power of the Holy Spirit came upon Saul or Paul. So God indeed used people and He wants to also use you. Gusto ng Diyos kung paano ginamit ng Panginoon ang mga tao nung nakaraan, gusto rin niya tayo gamitin. Kaya tayo narito't kinakausap niya sa oras ding ito. In the book of John 15:16, sinabi po rito, you did not choose me, but I choose you. And appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit remain. That whatever you ask in the Father, in my name, He may give you. Sa Tagalog mga kapatid, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Kayo, upang kayo'y magbunga. Ano raw? Upang tayo rin magbunga at
yung bunga raw, manatili ang inyong bunga. Upang ang anumang hilingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa iyo. Woo! Hallelujah! Praise God! Hindi po pala tayo ang pumili kay Lord. Bago tayo lumapit at maniwala at sumampalataya sa Lord, pinili na tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, sabihin natin kung di ko pinili ang Lord, asan siya pupulutin? Ang tanong, kung hindi ka lumapit sa Lord, saan ka pupulutin? Ang Diyos, sa totoo lang, di naman tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng bagong buhay. Kailangan natin ng gabay. Amen? Kailangan natin siya. Higit sa kanyang pangangailangan sa atin. Yes, the Lord said, "For God so loved the world." Pero hindi na dapat tayo mahalin, sa totoo lang. Yet He loved the unlovable. Ganyan kadakila ang Diyos. Minahal niya yung hindi na dapat mahalin. He looked beyond our faults and saw our needs. Anong klaseng Diyos meron tayo? Alam niya makasalanan tayo. Alam niya na hindi natin kaya magpakabanal sa ating sariling kalakasan. Kaya ang nakita niya yung pangangailangan. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. God became a human being in the person of Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. God chose us and not the other way around. Kaya natin siya pinaniwalaan, tinawag niya tayo, pinili niya tayo, na tayo'y mapaniwala, na dapat raw tayo magkaroon ng bunga. At ang sabi rito, na yung bunga, dapat ano raw? Magbunga lang? Hindi. Magkaroon ng bunga, at pagkatapos, manatili yung bunga. Palakpakan natin ang Diyos. 3 bunga, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo sa Juan 15:7. In the book of John 15:7, verse 7, 3 fruits are evident to remain or last in our lives. Ano ba itong mga bunga na sinasabi dapat natin ibunga at manatili sa atin lahat? The fruit of Christian character. Kailangan meron tayo, mga kapatid, bunga ng Kristiyanong pagkatao. Kasi sinabi, mga kapatid, dito, abide in me and my words abide in you. Kung ang kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, ayun. Para tayo, mga kapatid, masabi nating namumunga nga, dapat nananatili ang salita ng Diyos sa atin. Keeping His commandments. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa pong Kristiyano, mga kapatid, bagamat hindi po siya apostolic, Jack W. Hayford remarked, "Stand firm in faith given to us." Bakit niya sinabi ito, bagamat di naman natin siya kapananampalataya talaga? Naniniwala siya sa 3 persona sa iisang Diyos. Pero maganda yung sinabi niya. Ano sinabi niya? Manindigan sa pananampalataya na ibinigay na sa atin. Ano ba yung pananampalataya na binigay na sa atin? Yung inaprubahan ng elders, ito ang pananampalataya ng church natin, dito tayo titindig. Ang paninindigan dapat yung tinuro ni Kristo. Kasi tayo ay Kristiyano. Ang susundin natin yung sinabi ni Kristo dahil tayo na may tagasunod niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa makatuwid, manindigan raw, manatili, huwag kang umalis. Maraming mga tao, hindi lang naging masaya sa isang samahan. Doon sila tinanim ng Lord kung saan nagpupunta. Buti kung nagpunta ka sa kapwa apostolic church na nagtataglay ng tunay na katuruan, di hindi ka mawawala, at least lumipat ka, pero nasa katotohanan ka pa rin. Ano sabi, mga kapatid?
kahit hindi po apostolic, stand firm in the faith given to you. Ito, sabi naman na apostolic ito, Thomas Weiser. In the first century, basic faith was established. It was not to be changed, but sought after. Sa unang isiglo, in the first century, may basihan o saligang pananampalataya na naitatag. Meron nang naitatag na pananampalataya nung una pang siglo. Ano yon? Hindi maaring baguhin yon. Datapwat dapat hanapin at itanyag. Ano yon? Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Isa lang siya. May kasabihan, before you drink at the brook, it's well to know its source. Bago ka iinom sa batis na yan, tama lang, di ba? Siguraduhin mo kung saan ang galing yung tubig na ng batis na yan. Baka galing yan doon sa itaas, ng mga factory, doon tinatambak yung mga tapos iinom ka dyan. Pag-aralan mo, bago ka iinom sa batis na yan. Ganun po sa pananampalataya. Kailangan, pag hindi po tinuro ni Kristo, ay huwag kang maniwala basta-basta. Pag kami ginagamit na ng mga extra biblical na salita at wala po sa salita ng Diyos, kaingat ka, baka gawa ng tao yan. Hindi po mensahe ng tao ang ebanghelyo, mensahe ng Diyos na buhay. Mag-ingat po kayo. Pinipilit nila. Hindi man nabanggit yung salita na yan sa Biblia. Pero tinuturo naman ng Biblia. Kaya nga nagkakagulo-gulo na mundo natin, pinipilit na yung struktura ang iuna bago yung pundasyon. Saan ka nakakita niyan? Kahit foreman, iiling at hindi siya papayag sa gusto mangyari ng iilan. Gagawa muna ng struktura bago itindig yung pundasyon. May pundasyon na po, hindi pwede baguhin yan. Sinusunod lang yan at yan yung itatanyag. Ano yun? Hear, O Israel, the Lord our God is one. He's not two, He's not three, He's not three in one, but ehad, one. Dapat manatili ang bunga. Saan ka mandalihin ng Lord? Nagpunta ka ng ibang bansa, ang katotohanan sa Pilipinas, totoo pa rin sa ibang bansa. Kasi katotohanan niya na minana natin sa unang siglo. Kaya kung pag-aaralan ninyo ang history at sasabihin mo, saan ba nanggaling yung church natin, itong church natin? At pagka ito merong parang gap at may putol na hindi nakakonect dun sa pinakaunang siglo, marami na pong dagdag ang belief ng church. Kapag ka bumalik ka sa original at hindi mo na makita na parang connected pa yung church mo ngayon dun sa original. Samantalang Christian church lahat. What's the test? Balik ka sa una. Saan ang galing? Saan galing batis yung paniniwala mo? Galing ba sa unang siglo? Dun sa tinatag ni Kristo at apostol? Hindi naman pinuturo ng apostol yung paniniwala mo Hindi, marami kami dito. Hindi naman pinag-usapan kung marami kayo, kung hindi na kayo magkasya dyan Sinusunod nyo ba yung turo ni Kristo? Dapat sumusunod tayo dun sa turo ni Kristo. Pag hindi niya tinuro at tinuturo sa church nyo, nako, may problema. Pero kung ang church natin, tinuturo, walang iba kundi katotohanan. Ano sabi ng Lord? Abide in me. And my commandments. Ano sabi? Manatili, stand firm, hanggang sa wakas. Yan ang fruits that remain. Non-negotiable. Kaya marami pong gustong magtanggal sa akin sa Facebook, unfriend Pero ayaw rin nila ma-unfriend ako. Kasi ako lang po, mga kapatid, sa tingin ko,
ang medyo nagko-crossover sa mga when it comes to doctrine. Hindi ako talaga nagtatago kung anong kulay ko, mga kapatid, bilang mananampalataya o preacher ng Lord. Sinasabi ko, I'm an apostolic preacher and believer. I lead an apostolic church. We believe in the Bible. Yung sinabi lang ng Lord. Na tinuro niya, yun ang dapat nating paniwalaan. Remain in Him. Pangalawa, kaingat po mga kapatid, bago nato tayo pumunta sa ikalawa. Kaingat kapatid, baka pagano pa ang paniniwala na napulot mo kung saan. Wala sa Bible yung katuruan mo, bakit mo niyayakap yan? Pero marami po, yung Trinity na tinatawag, the Trinity of pagan religion. Sa Egypt, 3 Diyos. Pero iisa raw yun. Kaya nga naging monotheistic sila Kinukuha nila yung Deuteronomy 6:4. Pero dinadagdagan nila. Ang problema, hindi na po tinuro yung dagdag. Yung dun tayo lang sa tinuro ng Panginoon. Kaingat po mga kapatid. Pangalawa, the fruit of Christian conduct. Ang bunga ng Christian na pag-uugali. Ang bunga ng Kristiyano mga kapatid, kailangan ay may pag-uugaling Kristiyano na nanatili. In John 15 verse 8, ano pong sabi? Bearing much fruit shows us that we will be His disciples. Kayo magsisipagbunga ng marami. Magsisipagbunga raw ng marami. Kayo ay magiging alagad ng ating Panginoon. At kayo'y magiging aking mga alagad. Wika nga niya. In verse 9, John 15, abiding in His love. Nagsisipanitili sa akin pag-ibig. Are you remaining in the love of the Lord? Pag tayo ay nananatili doon, tayo namumunga. May nakikita, hindi lang po sa salita o yung paniniwala o emotion, kundi merong ebidensya. Tayo po ay masaya. Sabi sa verse 11, joy remaining. Tingnan nyo nga yung katabi kung masaya. O bagsak balikat, walang kapag-apag-asa, akala mo yung magpunta sa sementeryo. Ay samantalang dito, ano yung bunga raw ng mga taong nananatili? Yung bunga na binigay ng Lord sa kanila, abiding in His love, joy remaining, nananatili ang kaligayahan at kasiyahan. Joy may be full. In verse 11, sinabi ko ito upang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. May kasiyahan. Hindi mo papansinin yung yung ibang bagay. Pansamantala lang po ito. Dahil yung ibang mga kapatid natin, dumadaan sila sa mga pagsusubok. Hindi ibig sabihin hindi sila naka-church, wala na sila sa Panginoon. Maraming gusto mag-church pero iba na po yung kalagayan nila ngayon. Na maaring nakapag-asawa mga kapatid at dun po umaaten sa side ng asawa. O baka naman dito maraming dahilan. Pero pagka pinag-usapan yung pagmamahal sa Lord o yung kabigatan sa Lord, naroon pa naman. Pero kayo na narito, dapat may bunga ng Kristiyanong pagkatao. Ano yun? Kasiyahan. Nananatili sa pag-ibig ng Lord. Masayang naglilingkod, sumasamba sa Panginoon. Ikatatlo, the fruit of Christian converts and followers. Care to share is not sharing enough to care. Iba po yung, nag-share naman ako Nag-share na ako ng Word of God ayaw niya Di wag siya. That is care to share. But our message today is not just care to share the Word of God, which God allows through people to people. Right? Ang gusto ng Panginoon sa atin, share to care. Kailangan, nag-share ka na, hindi tinanggap,
hindi pinapansin, tuloy lang. Kasi yung pag-share mo, kasama ang matinding pagmamalasakit sa kapwa. Alam mo mangyayari pagka hindi niya tinanggap ang katotohanan. Minsan nga na pagbibintangan tayo, bakit ka ba namimilit? Bakit ka ba namimilit? Ano to eh? Malayang bansa ito. Bakit para kayong namimilit dito? Naniwala lang, babautismuhan nyo na. Eh bakit hindi? Yun yung sinabi ng Lord eh. Sinasabi lang namin sa inyo, dapat nyong gawin para lubusan kayong maligtas. Hindi lang paniniwala ang gagawin mo. Pinapakita mo talaga na naniwala ka sa iyong aksyon. Bakit? Nagsisi ka eh. Hindi naman tayo nagbabautismo dito na hindi nagsisisi. Dapat magsisi. Ang pagsisisi, reconciliation. Kanino? Sa taong nagkasala at yung Diyos na kanyang inoffend sa kanyang kasalanan. Reconciliation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So I tell you mga kapatid, share enough to care. Kailangan kaakibat ng pagsishare natin ng salita ng Diyos sa taong 2024. Meron tayong matindit malalim na pagmamalasakit. Dahil I'll tell you mga kapatid, kung ating pong papag-aralan ng Mateo 2:16 hanggang 18, Matthew 2:16-18, this is the verse that describe how Herod, the king of Judea, declared death to those innocent children aged 2 and below, in their place to be annihilated and killed without mercy. Because the target of Herod is to at least kill the future king of Israel, which is actually in that age limit. Para niya mapatay yung kanyang karibal na narinig niya sa kanyang mga sariling mga theologian sa kanyang palasyo, dito ipapanganak itong hari ng Israel. At sabi ni Herod, sinong hari ng Israel? Ako ang hari ng Israel. Kaya medyo napalakas yung boses niya, napatingin siya sa mago, sabi niya, mga mago, alam nyo kung saan ipapanganak yung hari, di ba? Pag nasumpungan nyo, iulat nyo sa akin para pag naulat nyo sa akin, sasambahin ko siya. Yung pala mga kapatid, iba ang kanyang layunin para patayin ang kanyang karibal. Kasi gusto niya, isa lang ang hari at King Herod it is. Yun po ang nangyari. Anong ibig sabihin po niyan? Kailan pinatay ni Herod ang mga bata nung sila'y walang kalaban-laban? Yung sila ay mga inosenteng mga paslit pa lang. Ganon ang ginagawa ng dyablo sa kapanahunan natin na kung saan yung mga bagong sumasampalataya sa Lord, hindi pa man din umiinit, hindi pa man din tumatagal sa pananampalataya, ay gusto na ng dyablo patayin para hindi na umusbong yung kanilang pananalig sa tunay na Diyos. Doon pa lang sa kanilang pagiging sanggol pa lang sa pananampalataya ay patayin na sila lahat. O mga kapatid, mga kaibigan, maraming nababaptize in Jesus' name. Maraming sumasali sa atin dito sa church natin, ngunit hindi po nakakapanatili. I'm sad that they are not here with us today. Marahil sila ay nagpupunta rito kasi parang it's like a ticket. Pastor, magpapabaptize ako. Siyempre, gusto ng pastor magbaptize kasi yun yung kanyang trabaho. Yung magsisi yung kanyang mga miyembro, bago ito maging miyembro, magsisi, magbautismo, etc., magka-receive ng Holy Spirit, maging banal, maging tapat. Yung iba, nagpupunta rito para lang makuha niya yung kanyang loved one para mapasagot niya yung kanyang nililigawan. Maling-mali ang dahilan mo sa pagpunta rito. Hindi ko sinabing hindi pwedeng mangyari yun. Kaya lang, ang prioridad mo mali. Hindi ka nasa church para manligaw. Nasa church ka para makipag-ayos sa Diyos. Wala na pumapalakpak. Yung iba naman gusto magnegosyo. Magbebenta ng sari-saring produkto kasi marami raw sa church na buyer.
Ay, kaunti lang po rito. Kahit na maging mega church to, kaunti pa rin kumpara sa tao sa labas. Makunti pa rin ang tao rito. Ang dahilan mo kaya ka narito, para kay Lord, para makilala mo siya ng lubusan, para magkaroon ng relationship, at yung magkaroon ka ng bunga ng pananalig, at yung bunga ng pananalig na yun, ang tawag noon, manatili. That the fruit, what? Remain. Na kahit saan ka na magpunta, ligtas ka na, Brad. Nandun yung pag-ibig ng Lord sumasayo kahit saan kang lupalop ng mundo, magpunta. Kasi natanggap mo na siya. Praise God. At kung gusto mo pa rin makasama rito sa virtual, nakikinig ka pa rin. It's my hope, mga kapatid, yung ating mga virtual na linalagay sa internet, napapakinggan ng ating mga kapatid na wala po rito. Kasi mga kapatid, I will be doubly sad kung tayo naglalagay ng ganong mga mensahe ron, pero hindi naman pala rin napapakinggan ng mga dapat makikinig nito. Church, I tell you, mahirap mga kapatid. Pansinin natin yung warning ni Bishop Tony Galimit na dumating po sa akin, kaalaman ang kanyang winika, at pakinggan nyo't namnamin nyo ang babala na kanyang sinabi. If the church will fail to care and be active caretakers and disciplers of the new converts, then we are just creating graveyards for these poor souls. Kung wala tayong gagawin kundi mangaral lang na mangaral, pero hindi naman natin sila inaalagaan, hindi naman natin sila binibigyan ng pansin, para lang tayong gumagawa ng napakalawak na libingan ng mga sanang nagpatuloy na mga kaluluwa, pero hindi nanatili. Nangamatay lang po lahat. Ano pong klaseng magulang na anak ng anak, hindi niya aalagaan ang kanyang mga supling. Ganyan na rin po ang church. We have to share enough to care. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan pala, mga kapatid, ay malasakit pagkatapos mabahagian ng ebanghelyo ang kaluluwa ng tao upang sila'y makapanatili sa Diyos at hindi tumalikod sa Panginoon kailanman. Anong klaseng Kristiyano meron po rito? Kaunting subok lang, ayaw na po magsimba. Natisod, nagtampo, kasi nainitan, at gusto niya na lang maggawa na lang ng ibang bagay para dumami yung kanyang kitang material. Ay pagpapalit mo pa ba yung spiritual sa material na palagi naman nariyan at lumilipas? O pagyamanin mo yung mas mahalagang bagay. Ano yun? Pagpapanatili ng iyong bunga sa Panginoon. Huwag kang tumalikod. Huwag kang umatras. Ano po sinabi sa Colossus 3:12? Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long-suffering. Ano raw sabi? Colossus 3:12, Tagalog. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, oh my goodness, ano raw? Hinirang kayo ng Diyos. Ano raw dapat? Dapat raw, mga kapatid, minamahal niya at pinili. Sounds familiar, di ba? Pinili. Hindi raw tayo pumili sa Kanya, di ba? Sino raw pumili sa atin? Siya pumili sa atin. Ano sabi rito sa Colossus? Pareho. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili. Para sa Kanya, dapat kayong, maging mahabagin. We will not break. We will not tear down others, but we will build them up. Atin sila, mga kapatid, bubuuin at itataas, i-encourage pa, mga kapatid. Ano pa? Dapat mabait raw. English, kindness. Tanungin mo yung katabi mo, mabait ka ba? Pagtulog, mabait, pero gising ako ngayon eh. Paano ba yan? Mapagkumbaba.
Alam mo, Brad, magandang lalaki ako, makisig, matalino, maraming sasakyan, marami akong negosyo, marami akong tagahanga, at higit sa lahat, mapagkumbaba. Nakakataas ng balahibo, no? Sobrang hangin. Doon pa sa huli, sinabi niya, napakapagkumbaba niya raw. Samantalang pinuri niya yung husto yung sarili niya. Ano itong binabanggit dito, mga kapatid? At huli, meron pa, meekness, mapakumbaba, mahinahon. Yung kahit maraming problema, hindi nagsisigaw, hindi nag-ano siya? Mahinahon. Mapagmatiis, ito yung huli, matiisin. Matyaga ba tayo, mga kapatid? Alam mo, pastor, sa totoo lang, nagtsatsaga lang ako dito. Hindi mo napansin, may nagtsatsaga rin sa iyo. Pinagtsatsagaan ka rin ng Diyos. Hindi ka pinapatulan ng Panginoon. Hindi tayo pinapatulan yan. Kasi kung pinatulan tayo, wala na matitira rito kahit sa. Pero gaya na sabi ko, ang Diyos, great is our God. Wala siyang katulad. Hindi niya tayo pinapatulan. Ginagawa niya lahat para tayo magtagumpay, para tayo makapanatili. Kaya nasa atin na ang problema kung di pa tayo makapanatili. Dahil ginawa niya na lahat eh. Ano pang gagawin ng Panginoon? Yung mabuhay para sa atin, buhay natin to, di ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Manatili. Manatili sa Panginoon. Pero dapat may magmamalasakit. Pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lang yung sa ating sarili. Kasi dito, mga kapatid, bilang pagtatapos, sa 1 Peter 5:7, sinabi, casting all your care on Him, for He cares for you. Atin raw pong, sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kalalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen? Hindi ba ating pinagkakatiwala sa Lord yung ating kabigatan? Sa lagay, mga kapatid, kung ating pong i-apply yung same verse, ito ba'y puro pagtanggap lang palagi ng care ng Lord sa atin? Hindi ba tayo pwede mag-mature na at umabot sa edad na tayo na yung nagmamalasakit? Kasi tayo yung naging benepisyaryo ng malasakit ng Panginoon eh. Lahat ng ating kabigatan, binibigay natin sa Kanya, palagi niya inaalalayan tayo. Bakit? Siya yung unang nagmalasakit sa atin. Hindi ba natin pwede mamana yung malasakit ng Diyos, makuha rin natin? Samantalang tayo ay Kristiyano, mga alagad ng Lord, namumunga ng marami, dapat lang yung bunga manatili. Tahimik na sila, mga kapatid. Napakaganda. Na doon pa lang sa iyong kung asan ka, naroon na yung ebanghelyo na share mo na. Hindi mo na kailangan tawagan si pastor na nasa malayong lugar. Dito pa lang na malapit sa inyo, kaya mo nang magbigay ng pagmamalasakit. Pag nakita mo bagong mananampalataya, encourage. Para tayong Lego. Bago itong Kristiyano, kabit na agad, connect. Para maraman nila na ito na yung bagong pamilya nila na gusto na makasama sa kaharian ng Lord. Kaya may pagbabago sa 2024. Meron tayong itatalaga ng mga katuwang ng pastor sa paglilingkod sa Panginoon. At imagine niyo kung pastor lang ang kikilos, may mangyayari pa rin naman. Pero ibang-iba ang mangyayari sa church kung bawat mananampalataya, preacher ng ebanghelyo na mayroong pangkasamang malasakit sa dulo. Napakaganda. Napakabuhay na church meron tayo. Kung bawat Kristiyano
namumunga at yung bunga niya napapanatili. Hindi naman natin magagawa sa sarili natin yan. Kailangan talaga natin ang presensya ng Lord. Kaya naman tayo narito nasamba sa Panginoon. Because lalo tayong tumitibay pagka sama-sama natin ginagawa na may isang layunin sa pagsunod sa gusto ng Diyos. Can we not share enough to care? Wala nang problema dun sa evangelism. Gusto natin yan. Nag-evangelize naman tayo. Pero dapat kasabay dun yung kabigatan at yung seriousness at yung pagmamalasakit. Na gusto mo, kung di mo man siya matulungan dahil hindi ka naman pastor, hindi ka naman, gusto mo siya tulungan, gusto mong counseling, ikaw yung instrumento para madala siya dun sa tao na makakatulong sa kanya. Nakukuha niyo? Kayo yung parang mensahero na, meron tayong pag-asa. Kausapin niyo yung leader. Ang pastor ninyo, open po 24/7. Kahit sa oras na aking pagtulog, kung kailangan nyo ako, open po ang aking linya. At alam nyo ang aking numero. Hindi ko po yan inililihin. Dahil trabaho ko po yun. Pero kung ang pastor lang ang ganon, medyo limitado, di ba? Pero kung lahat tayo, may malasakit dahil yung ating kapitbahay, yung ating kapatid, nangangailangan ng prayer, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng salita ng Diyos, at may bunga ka naman sa iyong puso na nanatili, bakit hindi mo ito ibigay sa iyong kapwa? At hindi ka na maghantay ng baka natutulog yung kakausapin mo or what, napakalayo, naririto ka naman. At kung hindi mo magawa, dadalhin mo siya dun sa tao na makakatulong. Hindi ba gayon ipagpapala pa rin? Ano ang nangyari sa isang tao na ang laki ng katawan, mga kapatid, gwapo, ang daming medalya sa dibdib, pero buksan mo yung kanyang katawan, katawan, buksan mo yung kanyang damit, nabuksan na tuloy. Makikita mo dun sa loob ng balat niya, nabubulok, may ketong siya. Alam mo, naging pag-asa ng taong yon, si Naaman, yung kanyang kasambahay na Hudyo, ay sa amin, merong manggagamot, merong lingkod ng Diyos dun. Baka makatulong sa'yo. Sino ginamit, mga kapatid, para magkaroon ng pag-asa yung tao? Tao rin. Isang tao na binabayaran ng general. Yun pa yung nakabigay sa kanya ng pag-asa. So you don't need to really be a president or a leader in order to bring souls or to encourage other people. Just say the word. Marami pong nangangailangan ng kaligtasan, paggaling, at kalakasan ng loob. Di mo alam, tatawa-tawa yung iyong kaibigan, pero siya pala'y nanganganib ang buhay. Isa na lang, dagok ng buhay, pwede niyang gawan ng masama ang kanyang sarili. Kailangan mo sabihin ang dapat mong sabihin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Building up one another, accepting one another, encouraging one another. Kailangan, mga kapatid, magpalakas tayo sa isa't isa.